Good morning. It's Friday and I have no work. So, na ako'y chance mag walking early in the morning. Actually, it's not too early. I woke up at 6 o'clock. Nag-walking ko around 6:15 and now it's already 7 o'clock. Na ako sa usa ka tourist spot area diri sa among place, ang Shiruyama Castle in Kawano. Kani di ay nga castle daghang enig memories ako during my surgery chemotherapy until now. Sa tanan na ay mga cancer, na dyan niya ato ang life. Kasi kung saan pa nato nga, we need to be strong, but deep inside, grabe kasakit. Kung sa ako ang sikreto, when I receive the bad news, pero kung nag-shock pa ba? Pag-shock dyan ko. Of course, nihila ko while nagstorya ang doktor. Unsa ako ang buhato, unsa ang mga suggestion. Ang ni-sinking lang sa ako, sinking. Ang ni-sink lang sa ako ang mind that time, on that day, isang akong anak. Ngano, that time my son is 4 years old. 4 years old. And my son is non-verbal with autism. Anak ko, Lord. Isaon na. Pero wala na ako kanang sapa. Question si Lord. Ako alang that time as far as I remember, I pray really hard. Wait lang, nindot kaya ang view diri. Makawala stress. Mga ko na mga factories. Palibot ni diri factories. Balik ta. So that time katong na bala na ako nga na ako'y cancer. Nagilak ko. So gihatag na sa doktor ang mga unsay mga possibilities kung mag surgery ko, mag chemotherapy ko. And that time giasikaso na dahil niya on that day. Nag-under ko other laboratories. Kay nakita raman po sa ako ang biopsy. And then after that is ang result is there's a malignant tumor found in your uterine. So on that day, nag-under ko other scan. I forgot the name. Tawagin ako. Painchi. No. So on that day, nag-stop ta kay nilabay si Lola. Maulaw man sad ko gud magsilyaw-yaw. On that day is nag-under ko other thorough exam, mga laboratories, PET scan, tapos napay mga katong other blood test to really confirm. So that day nabalansad nga it's talaga na ako'y cervical cancer. So kisa magud taong ganahan, oy
ma-diagnose kang cancer ba. Pero life must go on. Every cancer patient is different, though the treatment is the same. So, fast forward, pag uli na ako sa balay, mag-fast forward tag mapila ka minuto. Niulit mi sa balay, and then hilak lang gihapon ko. Ma-remember to na ako nga dili ko makaing nga naka-survive jud ko no. Kasi ka nang murag. What I mean is I can't believe myself. Charot. Almost 4 years na ako cancer free. And dili ta maatubang ka murag nice ang view. Cancer free. So the best thing I did is i-accept na ako ang reality na I have cancer. And nag-pray lang jud ko. I pray to God na di ko magliso sa surgery, makaya na ako kung if ever mag-chemotherapy man ko. So fast forward again, 3 weeks after I found out I have cancer, nag-undergo ko og surgery. As in total radical hysterectomy, in which gitanggal lang ako ang cervix, lymph nodes, ovary. Because that time, katong endorse na jud ko sa mismo oncologist, kay iba man ako ang OB-GYN, lucky. So dili man siya makakuan og operation. So gidala ko to other hospital, in which 2 hours travel from our place. Layo kayo ang cancer center. So thankful sad ko nga buutan na ako ang oncologist. Magkasinabot ra mi gamay, maka-English mi sa gamay, makanihunggos sad ko gamay. So patas ra. So fast forward again, nag-undergo kog surgery by September 2020, and then after the surgery is gibayot itong nakuha ng mga organs daghan ay katong sa cervix, lymph nodes, pelvic area na ako nagikuha ng mga lymph nodes, and then ovary. Nag-question pa ang doktor nga if ever kung tanggalon ba ang ovary, but wala ko dahin ato naka-decide at that time, because I want nga gusto na ako ang magka-second child pa mi. But thankful na sad ko na mismo akong husband nag-ingon na it's okay, our son is enough, kaysa mag-suffer pa daw ko, you know, basig if ever makaanak ko tapos na sad other nga mahitabo, because there's a chance of 5% nga mag-metastasize in other organs. So nag-think sa ko 1 week lang to. So mao to, naka-decide ko after. So a month after my surgery, nag-undergo og chemotherapy. 12 cycles. So 9 session. 3 months kay naa may mga 1 week na free, 2 weeks nga dili ko ma-undergo og chemotherapy. So mao nang mga time nga mag-walking ko, exercise if I feel good. So when I start my chemotherapy, kung sa akong magipang buhat is I walk every day if kaya na ako, if okay akong lawas. Pero thankful na sad ko that time muna ta kay nakaingon jud ko nga there's a power and miracle in prayers. Nakaya na ako ang chemotherapy. Ang akong mga ka-roommates is grabe ilang suka, di sila mukaon. Ako that time, kaon ako maski kunsa. Nga naman, para lang na ay doon na ako ang tiyan. Ang ako, I have 2 chemo drugs. And then, every session is 10 hours. Kaya daghang na ay aside from 2 chemo drugs, there is a mga flashing for nausea and vomiting drugs.
One thing lang jud nga side effects ako after surgery is nag self catheter ko for 7 months kay dili jud ko makaihi. So nag self catheter ko. Every 3 hours mag-ihi jud ko ana. Mag-catheter ka kanang ikaw lang ang mutusok charot. For 7 months. Ana jud ko that time. And thankful ko wala ko nagka-UTI, mga infection. Grabe kay ko ato kuan sa cleanliness. Thank you, Lord. Sa tanan na ay mga cancer patient, mga survivor. Life is really different from now on. And you know what? One of my tawag nila secret is exercise. You need to have exercise. Sakto ba ko? Mag-exercise ka every day as long as you feel good. Pero if ma-feeling mo sa iyong body nga you need to rest, then mag-rest ka. Maski 20 minutes lang walking, either morning or afternoon. Dako na kayo nakatabang. Walking. And then drink water if you can. Ayaw inom og water if uhaw na ka. If you feel thirsty. Muling punta diri. Nice kayo. Kaninga area, kaninga bench katong nakoy picture diri na kanang upaw ko sa chemotherapy. So that's it. That's my story and mag-share at ako sa uban. I hope na-inspired to na ako ang uban nga nag-follow sa akong social media. Charot, iski. 10 na good akong followers. Life must go on. So, mula ka sa ako. Kaya it's already, I think, 7:30. So, I'll see you sa akong next story. Charot. Bye-bye!